Okay na po. Okay, magandang gabi po, mga minamahal ko namin mga kapatid sa Panginoon. Ah, Kasama po yung lahat ng mga pastor, mga evangelist, mga ngaral. God bless you po sa inyo lahat sa gabi ito. Nawa po lahat tayo pagpalain ng Lord sa gabi ito. Babasahin ko po itong Joel para maituloy po natin at matapos na natin yung Revelation 1, yung the mystery of the seven stars on the hand of Jesus, in the hand of Jesus. Ito po isang great revelation ng Lord na napakahalaga, napaka-importante po na maunawaan natin itong mystery ito. Sabi ni Jesus, kinumand niya si Apostle John. Talagang ito, direct command ito. Sabi ni Jesus, nang makita niya si Jesus na nasa gitna ng 7 gintong kandeleryo, yung tinatawag na menorah, ito po ay dito po siya kinumand ni Jesus. Sabi ni John, nakita ko siya, nagliliyabang mata, ang kanyang balat parang tansong nagbabaga, kanyang buhok pumuti, nadaramitan siya ng ulap, the presence of God. Si Kristo lang po ang qualified na balutin ng presensya ng Diyos. Siya ang mighty angel na nakita niya sa Revelation 10. At ang sabi rito, sa Revelation, nakita ko siya na meron siyang 7 bituin o stars sa kanyang kanang kamay. Sabi ni John, no? Sabi niya, sa Revelation 1, sabi niya, and when I saw him, I fell at his feet as dead. Bumagsak si John na patay. Dahil nakita niya, nagmanifest ang pagka-Diyos ng Panginoong Jesucristo. Una, nakita niya as the Son of Man. Nasa gitna ng 7 golden candlesticks. Ibig sabihin ng Lord, sa 7 panahong iglesyang darating, bawat iglesia, panahong iglesia, mayroong isang angel messenger na isusugo ang Lord. Bawat age, meron lang pong isang Moses, isang Joshua, isang Elijah, isang Elisha. Hindi siya tatawag ng sa isang panahon ng dalawang Moses, no? Kaya dito mga kapatid, sinabi ng Panginoon Jesus kay John, ito po, nang makita niya, nilehas niya si John at nabuhay na muli. Ang sabi rito, mabasahin ko po sa Revelation 1. And when I saw him, I fell at his feet as dead. Bumagsak si John ng patay, no? Kasi nagmanifest yung pagka-Diyos ni Jesus. Dati, tao lang, Son of Man. Biglang nagliyab yung mata, yung mukha niya lumiwanag na parang araw, sa katanghaliang tapat, yung buhok pumuti, yung balat nagbabagang tanso. Kaya nang lumapit si Jesus sa kanya, sa anyong Diyos, no? Mga kapatid, bumagsak siyang patay. Hindi nakayanan ng spirito ni John. Natakot siya siguro. Sobrang kapangyarihan, sobrang kabanalan ng Panginoong Jesucristo. Bumagsak siyang patay. Ngunit tinayusan ni Jesus at binuhay, sabi niya, fear not, sabi ng Panginoon. Verse 17. And when I saw him, I fell at his feet as dead. And he laid his right hand upon me, saying unto me, fear not. Sabi niya, huwag kang matakot. I am the first and the last. Ganda ito sinabi ni Jesus, ako ang una at ako rin ang huli. Sabi niya, no? I am he that liveth. Ako yung siyang nabuhay sa lupa and was dead at namatay, ipinako sa krus. At ang sabi niya, and behold, I am alive forevermore. Praise the Lord. And have the keys of hell and of death. At ako na humahawak ng mga susi ng impyerno at ng kamatayan. Thank you, Jesus. Ang lino po, ang sinabi ng Panginoong Jesucristo. Ngayon, sabi nito, nag-command ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga, hindi pwedeng pagwalang bahala ito, mga kapatid.
Hindi pwedeng ipagwalang bahala itong Revelation 1. Dahil direct command ito ni Jesus Christ kay Apostle John. Sabi ng Lord, nagsalita si Jesus, command ito. Sabi niya kay John, write, isulat mo, hindi na mo, write the things which thou hast seen. Isulat mo ang mga bagay na nakita mo, na pinakita ko. Ano yung pinakita ng Lord? 7 golden candlesticks. Nasa gitna si Jesus. Ibig sabihin ng nasa gitna, si Jesus ang magiging sentro ng kanilang faith. Si Jesus Christ ang magiging, siyempre, Savior nila, Lord nila, di ba? Redeemer. Kaya nasa gitna ng 7 iglesia. Ibig sabihin si Jesus Christ ang sentro, ang Lord. Ngayon mga kapatid, sabi rito, isulat mo sa aklat lahat ng nakita mo, the things which thou hast seen, the things which are, and the things which shall be hereafter. Sabi niya, which shall be hereafter. Ang mga bagay na ito ay magaganap sa hinaharap. Sa hinaharap pa. Kaya nga itong 7 churches dito, yung 7 church ages to come, itong panahong iglesia, hindi ito ang existing na 7 churches sa Asia Minor. Iba po yun. Yun yung mga type and shadows ng mga totoong darating na iglesia, panahong iglesia. Na ang panahon ng 7 iglesia ay kaparehong-kapareho, katulad na katulad ng kondisyon ng 7 churches sa Asia Minor. Ang mga iglesyang yun na 7 ay mga hentil na iglesia. Kaya nga mga kapatid, makikita natin doon, ang 7 church ages, magaganap ito sa panahon ng Gentile dispensation o panahon ng Gentile age. Kapag tatawagin na ng Lord lahat ng hentil na mga chosen, na maliligtas, yun ang panahon ng mga hentil, dito magaganap dito magtatrabaho ang 7 anghel o 7 mga ngaral, 7 bituin sa kamay ni Jesus, 7 evangelist. Kaya nalaman na natin na ang angel sa Bible ay 2 klase po. Angel means the messenger of God, ang mensahero ng Diyos. Kaya nga ang 7 ito, mga evangelist ito, mga ngaral ito, na mga ngaral sa 7 panahong iglesia. Ano ang kanilang misyon? Ano ang kanilang magiging misyon sa panahong yon? Bawat panahon, magbabalik ang Lord ng allotted truth na katotohanan para maibalik ang nawalang true gospel. Kasi nawala po ang tunay na gospel. Yung gospel ng mga apostoles, Ephesians 2:20, kayo na pundasyon sa aral at doktrina ng mga apostoles, nawala ang apostolic doctrine. Ito po ay tinakpan o tinabunan ng Roman Empire. Nang magkaroon ng Dark Ages, naghari ang Roman Empire, si Constantine, year, 312 AD, mga kapatid, nagsimula na magkaroon ng Dark Ages. Kasi si Constantine, kinlay niya na na-convert na siya bilang Christian, pero ang totoo, pinaghalo lang niya ang Kristyanismo at ang paganismo o paganism. At hinaluan niya ng Diyos-Diyosan ang Kristyanismo, kaya na-imbento niya ang pinakamalaking church o pinakamalaking grupo ng mananampalataya, itong Roman Church. At sinabi niya sa mga Kristiyano na nagtatago sa mga bundok, sa mga kuweba, nagtatago sa kanilang paglilingkod, dahil hinuhuli sila ni Constantine, pinakakain sila ng buhay sa mga leon, sa Coliseum, ginawang panoorin ng Roman Empire. Nilalagari ang leeg, sinusunog ng buhay, yan ang ginagawa sa mga Kristiyano nung araw. Sabi niya, magsilabas na kayo. Hindi ko na kayo uusigin. Hindi ko na kayo ipakakain sa mga leon, sapagkat ako'y Kristiyano na rin. Na-vision ko ang krus ni Kristo. At ang sabi niya, by this sign, you shall conquer. Magmananakop ka.
Kaya doon po pinanganak ang pinakamalaking reliyon. Kaya yung mga Kristiyano na nagdadala ng true gospel, nasa takot, nagsilabas sila. Ang mali, nakisama na sila sa relihiyon ni Constantine. Kaya doon nawala ang true gospel, nawala na ang mga apostol, nawala ang mga followers sila, kaya nagkaroon ng Dark Ages. At doon na nabayon ang Black Horse. Sa Revelation chapter 6, doon nagsimulang mga bayo ang Dark Horse. Yung Black Horse. Ano sabi ng tinig sa Black Horse? Isang takal ng arena ang katumbas ay pera. 3 takal ng cebada ang katumbas ay 3 measures of barley for a penny. Ibig sabihin, ipagbibili nila ang kanilang serbisyo. Ang ebanghelyo gagamitin pang komersyal para kumita ng pera. Iyan po ang tawag, ni-reveal ng Lord yan sa Black Horse. Eh, hindi ba nangyari yon? Nang lumitaw ang pinakamalaking relihiyong nakagista natin, di ba lahat ng kilos nila may bayad? Bumili kayo ng panalangin, bibilin mo. Panalangin yung namatay nyo, may bayad. Pinanganak ka, bibinyagan, may bayad. Kinumpilan, may bayad. Kinasal, may bayad. Patay na, babayaran pa. Para lang bendisyon, babayaran pa. Kinalakal nila ang gospel. At ito, ang nireveal ng Lord dito, pinratisay niya. Isang takal na harina, a measure of wheat for a penny. Kasi wheat ay symbolizes, ito po, sinisimbolo ng wheat, ang word of God. Talagang yan po ay ipababayad nila ang salita ng Diyos. Humingi ka ng misa, may bayad. Mga kapatid, lahat ng serbisyo may bayad. Eh sabi ng Lord sa Matthew chapter 10, verse 8, freely you have received, freely give. Sabi ni Jesus, tinanggap yung libre ang kaligtasan, ipamigay niyong libre. Sabi niya. Kaya nagkaroon ng Dark Ages, natakpan ng true gospel, nawala ang apostolic doctrine. Anong nangyari sa mundo? Kadiliman. At tinawag na Dark Ages. At itong panahong ito, alam nyo yan, napakahabang panahon yan, mga kapatid, no? Simo 312 AD, 2025 na ngayon, napakahabang panahon. Kaya mga kapatid, ito ang dahilan kung bakit ang Panginoong Hesus, meron siyang laging plan of restoration. Tandaan niyo po ang salitang restoration, plano ng Lord yan, doctrine ng Lord yan, Old Testament pa. Laging may restoration. Kahit ang Israel, nang magkasala ang Israel, at pumiling siya, no? Pumunta siya sa mga lovers niya, yung iba-ibang Diyos-Diyosan niya, sila Baal, sila iba-ibang Diyos-Diyosan, panahon yan. Di ba ang Diyos na galit? Sa galit ng Lord, pinasakop sila kay Nebuchadnezzar ng Babylonia. Kaya doon winasak ang first temple na tinayo ni Solomon. At nang ito po'y wasakin ng Babylonia, pinabihag sila ng Panginoon sa Babylon, no? Itong Israel, at inalipin sila ng napakabag taon. Kaya nga, nag-prophesy ang Lord, sabi niya sa panahon ni Jeremiah, magpasakop lang kayo. Sundin niyo si Nebuchadnezzar. Pinadala ko yan para kayo kastiguhin. Tandaan niyo po, lahat ng judgment nagbumula sa Diyos. Doon nagsisi ang Israel dahil tumalikod sila sa Diyos at kumiling sila sa mga Diyos-Diyosan. Sila Baal, no? Eh ang Panginoon selosong Diyos, pinasakop sila ng 70 years, no? Pero sabi ng Lord, basta't pasakop lang kayo, magpakabait lang kayo kay Nebuchadnezzar, mabubuhay kayo. Ibabalik ko rin kayo sa inyong bansa, sa inyong bayan, sa inyong bansa. I will restore you, sabi ng Lord. After the 70 years of captivity, sabi ng Lord, ibabalik ko kayo sa inyong bansa. I-restore ko kayo, sabi niya. Ipakikita ko ang mabubuti kong plano sa inyo. Di ba? Ang ganda ng plano, restoration. Kaya nga ang Panginoon, Old Testament, meron na siyang plan of restoration. Lalong-lalo na sa panahon natin, New Testament. Dahil nawala ang true gospel sa panahon ng Roman Empire, hindi pwedeng hindi restore ng Lord ang Ebanghelyo. At dito papasok ang kanyang mga lingkod, yung 7 anghel, 7 stars sa kamay ni Jesus.
ito ang magiging mission nila. Ibalik ang nawalang apostolic doctrine o true and balanced gospel. Pure gospel. Perfect gospel. Walang man-made doctrine. Walang dogmas, walang hindi biblical na aral. Walang ilabadura. Yun ang ibabalik ng Lord kasi nahaluan na po ang pananampalataya, pati lahat ng miyembro ng Church 3 ang church, mga kapatid, kinain na rin ang mga locust. Naalala nyo yung 4 na uod sa Joel chapter 1? Sabi ng Lord, ang natira sa kinain ng locust, kinain ng cankerworm. Ang natira sa kinain ng palmer worm. 4 na uod, pinagtulong-tulungan nila ang church na kainin. Kaya nawala talaga, nagkaroon ng dark ages, nawala ang liwanag. Pero salamat sa Lord nang ipadala ng Lord ang unang angel messenger. Angel messenger. Ang angel, ibig sabihin, messenger of God. Sino siya? Si Martin Luther. Dito walang question ito, mga kapatid, napakalinaw nito. Dahil talagang si Martin Luther nagrebelde talaga sa Rome at nagprotesta. Habang lumuluhod siyang paluhod sa imahe ni Virgin Mary, nagpipenitensya siya, yun ang akala niya, doon siya magiging kalugod-lugod sa Diyos, magiging righteous. Nangusap ang Lord, Martin, the just shall live by faith. Maliligtas lang ang matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Hindi sa pamamagitan ng penitensya. Sabi ng Lord, pinakita ng Lord, walang kabuluhan ng penitensya. Pananampalataya sa ginawa ni Kristo sa krus. Alam niyo ba ang kaligtasan natin, ginawa ni Jesus? Hindi tayo ang gumawa sa kaligtasan natin. Siya ang gumawa sa krus. Kaya nga sinabi niya, it is finished. Natapos ko na. Ang alin? Yung work of salvation. Amen. Kaya hindi pwedeng trabawin ang kaligtasan. Hindi pwede yun. Wala tayong magagawa. Sabi ng Galatia, walang sino mang mapapawalang sala sa pamamagitan ng good works o gawa. Kaya, yun nga po, para maunawaan po ng mga kapatid natin na nananangan sa gawa, hindi manulugod ang Diyos kung doon tayo mananangan lang sa paggawa ng mabuti. Kaya tayo gumagawa ng mabuti dahil tayo ligtas na. Hindi tayo gumagawa ng mabuti para maligtas. Sabi ni Jesus, let your light so shine before men, yung good works, so that your heavenly Father will be glorified. Kaya nga mga kapatid, para raw maluwalhati natin ang Ama, kaya gumagawa tayo ng mabuti. Hindi tayo gumagawa ng mabuti para maligtas. Dahil gumagawa tayo ng mabuti dahil tayo ligtas na. Bilang pasasalamat sa Lord para mag-glorify siya. Yun ang ibig sabihin ng paggawa ng mabuti ng Kristiyano, makikita sa iyong ugali ni Kristo. No? Kaya itong Dark Ages, sa panahon yon, ginamit ng Lord ang 7 angels. 7 mga ngaral na tao. Una na si Martin Luther. Kaya nang magprotesta siya, pinako niya sa kanyang simbahan yung 95 thesis niya, lahat ng maling aral ng nakagistang reliyon, nilagay niya ron. Yung mga indulgences, pinagbibili niyong panalangin, ang dami niyong Diyos-Diyosan, ang daming man-made doctrine. 95 thesis. Sipin mo, nang ipako niya yan, si John Calvin ay 8 taon ang gulang. Kaya mga kapatid, nakita ko itong ginawa ng Panginoon nito. Meron siyang laging plan of restoration para ibalik ang nawalang true gospel. Kaya si Martin Luther, nang sumigaw siya, the just shall live by faith. Justification by faith. Yun ang kanyang major doctrine. Kaya doon, mga kapatid, nagsilabas ang maraming anak ng Diyos na nadaya ng Roman Empire. Nilabas sila ng Lord. Sumama sila kay Martin Luther. Dahil nanalo si Martin Luther, kinaladkad siya ng Rome, pero hindi siya napatay. Pinaglaban niya ang kanyang doctrine, nanalo siya. At pinaboran siya na pwede na siyang magtayo ng sarili niyang pananampalataya. Kaya hindi na Roman Church lang. Lumitaw ang mga Protestants. Yun ang naging daan para magsilitaw ang maraming Protestante.
tulad ng mga nila Robert, sila Calvin, John Knox, John Wesley, mga reformer yan na nagprotesta rin sa reliyon, nagsilabas sila. Na-inspire silang lahat ng ministry ni Martin Luther. Napakatapang na lingkod ng Diyos si Martin Luther. Sa panahon niya, kahit konti lang ang allotted truth, yung faith, ligtas sila sa panahon yon kasi yun ang age nila. At yun lang ang binuhos ng Lord na grace. Yun ang binuhos ng Lord na allotted truth o revelation sa kanila. Yung revelation ng mystery ng true gospel. Nagsimulang ibalik ng Lord yung gospel ng mga apostoles. Manampalataya kayo sa Panginoong Jesucristo, kayo maliligtas, sabi ni Pablo. Sabi ni Pedro naman, sa silong ng langit, walang pangalang makapagliligtas sa tao, kundi ang pananampalataya kay Jesucristo. Ibinalik ng Lord yun kay Martin Luther. Kaya yun, dumami po ang follower niya, kasi yung mga tao, siguro yung mga Kristiyano, sawa na sa mga ritual na pagsamba, sa mga ritual na paglilingkod, mga kapatid, doon dumami ang mga Lutheran, naging Lutheran Church at Protestants. Yun ang pinagbulan ng Protestante. Pero si Luther, dahil nagbakod na siya, dahil dumami na sila, akala niya perfect na yung gospel niya. Huwag na tayong tatanggap ng ibang aral. Gumawa na siya ng Constitution and bylaws niya. Bukod sa ating doktrina, wala na tayong tatanggaping ibang aral. At doon po siya nagsara ng pinto sa revelation ng Lord. Kaya ang Diyos, alam ng Lord, hindi mararapture ang church. Hindi pa mape-perfect. Dahil ang allotted truth, more or less 10% lang ang naibigay. Allotted truth, yung binukod na katotohanan. Inayag na revelation ng Lord na true gospel. Ang nangyari po, ang Diyos tumawag uli ng pangalawang anghel. Pangalawang star messenger. At ang pangalawang yan na share na natin, parang recap lang po ito, no? Tinawag niya si John Calvin. At si John Calvin, doon niya, nireveal ng Lord sa kanya ang predestination. Na alam natin na hindi tinatanggap ng ibang angel messenger. Mga kapatid, yan ang dahilan kung bakit hindi sila perfect. Hindi pa perfect yung kanilang doctrine. Kasi yung aral ni Martin Luther, yung aral ni John Calvin, hindi tinanggap ni Evan Roberts. At yung aral ni Evan Roberts, wala kay Calvin, wala kay Knox, wala kay Luther. Yung restoration of gifts ng Holy Spirit. Di ba meron ganon? May mga mananampalataya, ayaw nila sa mga naniniwala sa baptism ng Holy Spirit. Yun daw sabi ng iba, sa demonyo yan, sabi nila. Panahon pa ng mga apostol yan. Ngayon wala nang ganyan, wala nang baptism ng Holy Spirit. Yun ang pagkakamali po nila. Hindi po totoo yun. Dahil ang true gospel, kailangan tanggapin mo ang lahat ng allotted truths na binigay ng Lord sa 7 angel messengers. At doon lang masasabing perfect ang church. Perfect ang doctrine. Apostolic talaga. Kaya si John Calvin, nagsara na rin siya ng pinto. Alam natin lahat ng predestination niya ay biblical. Ephesians chapter 1, verse 4, verse 5, at verse 11, naku, 3 verse yan. Sobrang katibayan yan. Na ang predestination ay biblical, nasa Bible. Sabi ng chapter 4 at saka 5, sabi niya, kayo'y predestinated sa buhay na walang hanggan. Kayo'y predestinated ng Diyos. Bago palalangin ang sanlibutan, pinili na kayo para maging mga anak niya. Kaya predestination. Kaya mga kapatid, ang kaligtasan talagang by grace. At ang grace na yun nga po, na ang Diyos bago pa niya lalangin ang mundong ito, meron na siyang binigyan ng grace. Nasa Bible. Kaya nga sabi niya sa Revelation 17, verse 8, sabi niya, yaong mga pangalan na hindi nasulat sa aklat ng buhay, bago pa lalangin ang sanlibutan, sila'y sumamba sa hayop, sa halimaw, o sa beast. Maliwanag po yun na ang pangalan pala ng mga chosen people na ilista na ng Diyos sa Book of Life bago pa niya lalangin ang sanglibutang ito. Nilista niya na ang pangalan mo sa Book of Life.
Mga kapatid, dahil bakit? Dahil chosen ka, dahil hinirang ka from the foundation of the world. Hindi ba naghasik siya ng binhi sa mundo? Sa Lucas, Book of Luke. May isang manghasik na naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukirin. Sino siya? Pinaliwanag ni Jesus. Siya ang anak ng tao, sabi niya. Si Jesus. Ang hinasik niya, good seed. Nang makatulog ang mga bantay, dumating ang kaaway. Sino ang kaaway? Pinaliwanag din ni Jesus, si Satan, the wicked one. Dumating si Satan, nagsabog din siya ng mga masamang binhi. Mga serpent seeds. Mga panirang damo, sabi ng Bible, no? Tares. Tandaan nyo, may sinabog si Satan sa mundo na anak niya, kambing, tares, panirang damo. May sinabog ang Diyos sa mundo na mga good seed. At kayo yun. Yung mga good seed na yan, parang naputula tayong isa. Check lang, yung isang camera. Yung mga good seed na yun, mga kapatid, sinabog ng Lord yan. Bakit tinawag niyang good seed? Dahil meron silang seed of God. 1 John 3:9, sabi ng Bible, nananatili sa inyong mga puso ang seed of God. Lahat ng chosen people na sinabog ng Lord sa mundo, meron po silang mga seed of God. Bago pa pinanganak ang Kristiyano, ang tao na chosen, alam na ng Lord na ito ang anak kong ito ipapanganak ngayon. Ito'y chosen ko. Darating ang araw, gagawin ko siyang evangelist o gagawin ko siyang pastor o siya yung maglilingkod sa akin. Bago ipanganak yan, mga kapatid, ilalagyan na ng Lord yan ng seed of God. Ano yun? Spirit of God. Kaya pag uha niya, pag silang pa niya na baby, pag uha pa lang niya, meron na siyang seed of God. Pero in the form of a seed. Parang seed form pa po yan. Parang binhi. Kailangan gisingin pa yan, i-quicken. Sa kanyang Biblia, laging may sinasabing quicken it eh. Tayo binuhay ng Lord eh. Dumating ang kanyang panahon, narinig niya ang ebanghelyo, nagpinata na siya o nagdalaga na, biglang narinig ang gospel, yung liwanag ng salita ng Diyos, tumama sa seed, sa binhi ng Lord na nasa puso niya, at yung seed na yon, na-quicken, nabuhay, tumubo. Kaya nga sinilang sa kanya, ang baby Jesus. Baby Christian siya, no? Pero meron na siyang faith. Ganyan yung mga chosen. Meron na kayong seed. At kailanman hindi kayo mawawala. Bakit po? Kasi predestinated kayo ayon sa Biblia. Meron bang tinalaga ang Diyos na mawawala? Wala. Kasi ang nagtalaga Diyos. Sabi ng Ephesians 1:4, bago ko palalangin ang mundong ito, sabi niya, itinalaga ko na kayo sa kaligtasan. Ganyan po ang mga chosen people. Yun, hindi lang matanggap po ng iba. Pero, mga kapatid, ito po ang hahatol sa tao, ang mga salita ng Diyos. Kaya yung mga hindi naniniwala, pag-aralang mabuti ang Ephesians chapter 1, verse 4, verse 5, tsaka verse 11. At ipanalangin sa Lord, na ang Lord magbigay ng kaunawaan, no? Ng wisdom, para maunawaan natin, buksan ng Lord yung pangunawa natin, malaman po natin ito. Kaya nga, sabi ng Lord kay Sakeo, nung si Sakeo po ay tumanggap na sa Lord, sabi niya, Lord, lahat ng dinaya ko, ibabalik ko sa kanila ng fourfold, lahat ng ninakaw ko sa kanila. Sabi ng Lord, ang taong ito ay isa ring binhi ni Abraham, sabi niya. Ibig sabihin, may binhi talaga ang Lord, na tinatawag ang Lord. Meron talagang tinatawag na predestination. Isang halimbawa, si Esau at si Jacob. Sabi ni Apostol Pablo sa Hebro, si Esau at Jacob, nang pinanganak sila, panganay si Esau Unang lumabas si Esau, pangalawa si Jacob. Magkasunod lang sila. Nang lumabas si Jacob, nakahawak ang kanyang kamay sa sakong o paa ni Esau. Kaya, naunawaan nila yan. Nang ibig sabihin, si Jacob ay maghahari sa kanyang mga kapatid, sa angkan ni Esau. Kaya nga, prophecy yun, predestination yun. Alam na po ng Diyos ang magaganap, naka-prophecy na, predestination yun.
sabi nga ni sa Apostol Pablo sa Hebro, hindi pa sila naggumawa ng kasalanan. Hindi pa sila nagkasala, kapapanganak pa lang, baby pa lang. At hindi pa rin sila gumawa ng mabuti. Pero, bakit sinabi ng Diyos, Jacob, have I loved, sabi ng Diyos. At si Esau, kinapuotan ko, sabi ng Panginoon. Kapapanganak pa lang, wala pang ginawang kasalanan si Esau. Pero, yun po ang tinatawag na predestination. Meron na silang katalagahan. Meron na silang katalagahan. Na yun ang plano ng Lord. Sabi ng iba, hindi makatarungan ng Diyos. Sabi ng iba, mali. Makatarungan ng Lord. Anong sabi ng Lord? Pinaliwanag din ni Pablo sa Hebro. Sinabi ng Diyos, kayo ang clay. Ako ang magpapalayok. Wala ba akong karapatan na gawin ko ang isang palayok, gawin kong malaki ang tenga, yung isa maliit? Pwede bang magreklamo ang isang palayok, sasabihin sa gumawa sa kanya, bakit naman ginawan mo ako ng malaking tenga? Samantalang yung iba ang gaganda. Pwede mo bang ireklamo sa Diyos yun? Hindi po. Dahil lahat tayo mga creation na lang.